Itigil ang lahat ngayon din. Ang ibabahagi ko sa iyo ay apurahan at makapangyarihan at maaari nitong baguhin kung paano mo nakikita ang mga darating na araw. Kung ang mga salitang ito ay nakarating sa iyo sa eksaktong sandaling ito, hindi ito nagkataon lamang. May mas malaking bagay na gumagalaw at dapat mo itong marinig ngayon. Bumibilis ang oras, nagbabago ang enerhiya sa paligid natin, at ang susunod na 7 araw ay hindi na magiging katulad ng anumang naranasan natin noon. Huminga ng malalim at makinig ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay may dalang babala at pangako ng sabay. Hindi ka narito ng hindi sinasadya. Hindi mo basta-basta natagpuan ang bidyong ito. Ginabayan ka rito dahil may isang bagay sa loob mo na gising. Naramdaman ng iyong puso ang tawag bago pa man ito maunawaan ng iyong isipan. Maraming tao ang dumaan sa mensaheng ito, ngunit nanatili ka. Nangangahulugan lamang iyon na konektado ka sa kung ano ang darating. Alam ng iyong kaluluwa na mahalaga ang mga sandaling ito at mayroon kang papel na gagampanan. Ang mensaheng ito ay para sa iyo, personal, at dumarating ito ng eksakto kung kailan ito dapat. Kagabi, sa isang sandali ng malalim na katahimikan, nakatanggap ako ng direktang mensahe mula kay Ashtar Sheran. Ang mensahe ay malinaw, malakas, at puno ng pagmamadali. Nagsalita siya tungkol sa Pilipinas at tungkol sa isang pagsubok na magsisimula sa lalong madaling panahon. Hindi ito nilayon upang lumikha ng takot, kundi upang magdulot ng kamalayan. Kapag tayo ay mulat, tayo ay handa. Kapag tayo ay handa, maaari tayong manindigan anuman ang mangyari sa ating paligid. Ang kanyang ipinahayag ay hindi lamang tungkol sa mga pangyayari, kundi tungkol sa mga tao, mga pagpili, at panloob na lakas. Ipinakita sa akin ang isang pangitain ng enerhiyang gumagalaw sa planeta na parang mga alon sa karagatan. Ang mga alon na ito ay hindi gawa sa tubig, kundi sa liwanag at dalas. Hinahawakan nila ang lupa, ang dagat, ang hangin, at bawat nabubuhay na nilalang. Sa pangitaing ito, kitang-kita ang Pilipinas. Isang maliwanag na liwanag ang nakapalibot sa mga isla, ngunit ang liwanag ay nanginginig, parang apoy sa malakas na hangin. Nangangahulugan ito ng pressure, pagsubok, at paggising ng sabay-sabay. Sa susunod na 7 araw, maaaring lumitaw ang mga nakatagong bagay. Maaaring lumitaw ang mga emosyon. Ang mga sitwasyon ay maaaring maging mabigat o nakalilito. Bahagi ito ng proseso. Ipinaliwanag ni Ashtar Sheran na ang mga kodigo ng liwanag ay pinapagana na ngayon. Ang mga kodigo na ito ay nasa loob na ng mga tao, natutulog sa kanilang panloob na pagkatao. Ang papasok na enerhiya ay parang isang susi na nagbubukas ng isang bagay na nakakandado. Ang ilan ay makakaramdam ng pagod, ang iba ay makakaramdam ng emosyonal, at ang ilan ay biglang makakaramdam ng napakalinaw tungkol sa kanilang buhay. Hindi ito basta-basta. Ito ay isang pagsubok. Ang mga tao ba ay tutugon ng may takot, galit, at pagkakawatak-watak? O tutugon ba sila ng may kalmado, pagmamahal, at pananampalataya? Ang pagpili ng bawat tao ay higit na mahalaga kaysa sa kanilang nalalaman. Bago ako lumalim pa, hinihiling ko sa inyo na gumawa ng isang bagay na mahalaga. Ibahagi ang mensaheng ito sa inyong mga pamilya at sa mga taong pinapahalagahan ninyo. Mag-iwan ng komento kasama ang inyong pangalan, lungsod, at isang maikling mensahe ng pagmamahal o pag-asa. Ang simpleng gawaing ito ay mag-uugnay sa inyo sa iba na bahagi ng parehong landas. Gayon din, mag-subscribe sa channel na ito ngayon. Nakakatulong ito na maabot ng mensahe ang mga handa, ngunit hindi pa rin nakakaalam. Hindi ka lang nanonood, nakakatulong ka sa pagbuo ng isang network ng liwanag. Ang Pilipinas ay may espesyal na papel sa mga nangyayari. Sa pangitain, ang mga isla ay parang tulay sa pagitan ng mga enerhiya mula sa dagat at mga enerhiya mula sa kalangitan. Ang mga karagatan sa paligid ay nagdadala ng malalim na alaala at emosyon, habang ang kalangitan ay nagdadala ng mga senyales mula sa malayong lugar sa mundong ito. Ang mga kagubatan ay kumikilos bilang mga sentro ng paghinga,
naglilinis ng mabibigat na enerhiya. Ang mga bundok ay nakatayo na parang mga tahimik na bantay, nagpapadala ng mga senyalis pataas. Ang mga lungsod ay nagiging mga tagpuan kung saan ginagawa ang mga pagpili araw-araw. Ang lahat ng mga bahaging ito ay nagtutulungan at ang mga tao ang buhay na kawing na nag-uugnay sa kanila. Ang pagsubok na ito ay hindi tungkol sa pagkawasak. Ito ay tungkol sa direksyon. Yung pressure ay nagpapakita ng katotohanan. Kapag ang buhay ay nagiging hindi komportable, nakikita natin kung ano ang talagang mahalaga. Ang mga pamilya ay maaaring masubok, ang tiwala ay maaaring masubok, ang pananampalataya ay maaaring masubok, ang ilang mga sistema ay maaaring magpakita ng mga bitak, ang ilang mga balita ay maaaring nakakagulat. Ngunit tandaan ito, walang nangyayari upang parusahan. Ang lahat ay nangyayari upang gisingin ang mga tao. Ang liwanag ay hindi laging dumarating ng mahinahon. Minsan ay niyayanig nito ang natutulog. Hindi ka narito para lamang manood ng mga pangyayari. Nandito ka dahil kailangan ka. Ang iyong presensya, ang iyong mga iniisip, ang iyong mga salita, at ang iyong mga kilos ay nagpapadala ng enerhiya sa paligid mo. Malinaw na sinabi ni Ashtar Sharan na maraming tao sa Pilipinas ang may taglay na mga star code sa kanilang panloob na sarili. Ang mga code na ito ay aktibo na ngayon. Maaari itong maipakita bilang isang malakas na damdamin upang tumulong sa iba, manalangin, manatiling kalmado o magsalita ng katotohanan ng may kabaitan. Kahit ang maliliit na kilos ay mahalaga sa mga panahong ito. Simple ngunit makapangyarihan ang iyong misyon. Manatiling matatag. Huwag mong pakain ng takot. Huwag kang magkalat ng takot. Pumili ng kalmado. Kahit na pinipili ng iba ang kaguluhan, alagaan ang iyong katawan, uminom ng tubig, magpahinga kung kinakailangan, at gumugol ng oras sa mga tahimik na sandali. Kapag pakiramdam mo ay nalulula ka, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at huminga ng dahan-dahan. Nakakatulong ito na manatiling balanse ang iyong enerhiya. Nagiging isang liwanag ka hindi sa pamamagitan ng pagiging perpekto, kundi sa pamamagitan ng pagiging naroroon at mulat. Habang nagpapatuloy ang pangitain, nakakita ako ng mga linya ng liwanag na nagdurugtong sa mga tao sa iba't ibang isla. Ang mga linyang ito ay lalong lumiliwanag sa bawat pagkakataong may pumipili ng pagmamahal kaysa galit, pasensya kaysa sisihan, at pagkakaisa kaysa pagkakawatak-watak. Ganito nalalampasan ang pagsubok, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng kamalayan. Ang susunod na 7 araw ay isang pintuan. Ang pipiliin ng mga tao ngayon ang huhubog sa susunod na darating. Hindi lamang para sa Pilipinas kundi pati na rin sa kabila ng mga baybayin nito. Habang patuloy na gumagalaw ang enerhiya, maaaring maging kakaiba ang pakiramdam ng oras. Ang mga araw ay maaaring maging mas mahaba o mas maikli at maaaring magbago ang mga gawi sa pagtulog. Normal lamang ito sa ganitong sitwasyon. Ipinakita ni Ashtar Sharan na ang susunod na 7 araw ay parang salamin. Ang dala ng mga tao sa loob ay makikita sa labas. Kung may takot sa loob, maaaring lumitaw ang takot sa kanilang paligid. Kung may kapayapaan sa loob, mapapansin nila ang mga palatandaan ng proteksyon at gabay. Kaya naman napakahalaga ng panloob na gawain ngayon. Marami ang makakaramdam ng matinding paghila upang makipag-ugnayan muli sa pamilya, sa mga dating kaibigan, o sa mga taong matagal na nilang hindi nakakausap. Hindi ito basta-basta. Ang mga lumang ugnayan ay sinusuri at pinagagaling. Ang mga salitang hindi nasabi ay maaaring lumitaw sa ibabaw. Ang mga emosyong nakatago ay maaaring biglang lumabas. Maaaring hindi ito komportable, ngunit bahagi ito ng paglilinis ng mabigat na enerhiya. Kapag nalinis ang isang bagay, dapat munang lumitaw ang dumi bago ito mawala. Ipinakita sa akin ang mga tanawin ng Pilipinas mula sa itaas na napapalibutan ng gumagalaw na liwanag. Sa ilang mga lugar, ang liwanag ay mabilis na pumipintig, parang tibok ng puso. Sa ibang mga lugar, ito ay bumagal, naghihintay. Ipinapakita nito na ang bawat rehiyon ay tumutugon sa sarili nitong paraan. Ang mga baybaying lugar,
ay maaaring makaramdam ng mga emosyonal na alon. Ang mga bundok na lugar ay maaaring makaramdam ng matinding kalinawan at katahimikan. Ang malalaking lungsod ay maaaring makaramdam ng presyon, ingay at biglaang pagbabago sa mood. Hindi nangangahulugan ito na may paparating na masamang bagay. Nangangahulugan ito na lumalago ang kamalayan. Nagsalita si Ashtar Sheran tungkol sa isang pagsubok ng pagkakaisa. Sinabi niya na sa mga panahong ito, ang maliliit na kaganapan ay maaaring magtangkang maghati-hati sa mga tao. Ang mga salita online, balita, tsismis, at hindi pagkakaunawaan ay maaaring lumala. Dito nagiging malinaw ang pagsubok. Nag-aaway ba ang mga tao o nakikinig sila? Nanghuhusga ba sila o sinusubukan nilang umunawa? Sa tuwing pipiliin ng isang tao ang kabaitan, nawawalan ng lakas ang mabigat na enerhiya. Sa tuwing pipiliin ng isang tao ang galit, nagiging mas mahirap ang pagsubok. Kaya naman napakahalaga ng iyong tungkulin. Maaaring iniisip mong iisa ka lang, ngunit hindi ganoon ang paggana ng enerhiya. Ang isang mahinahong puso ay maaaring magpahina sa maraming tensyonado na sitwasyon. Ang isang mabuting mensahe ay maaaring pumigil sa kadena ng puot. Ang isang panalangin ay maaaring magpabago sa tono ng isang buong lugar. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang iba o pilitin ang mga paniniwala. Maging isang halimbawa lamang. Natural na kumakalat ang liwanag kapag ito ay totoo. Sa pangitain, nakakita rin ako ng mga taong nananaginip ng malakas. Ang ilang mga panaginip ay parang totoong-totoo o emosyonal pa nga. Ang ilang mga tao ay nagising na may malinaw na mensahe o damdaming hindi nila maipaliwanag. Ito ay dahil mas bukas ang isip habang natutulog. Bigyang pansin ang iyong mga panaginip sa mga araw na ito. Isulat ang mga ito kung kaya mo. Kahit na tila kakaiba ang mga ito, maaari itong magdala ng gabay o ginhawa. Magtiwala sa iyong panloob na pandama nang higit pa kaysa sa ingay sa labas. Ipinaalala ni Ashtar Sheran na ang takot ang pinakamababang enerhiya sa panahon ng pagsusulit. Hinaharangan ng takot ang pag-unawa at pinapahina ang koneksyon sa mas mataas na gabay. Kapag lumitaw ang takot, huminto sandali. Tanungin ang iyong sarili kung ang takot na ito ay tunay na iyo o kung ito ay nagmula sa labas. Maraming takot ang itinatanim sa pamamagitan ng mga salita at imahe. May kapangyarihan kang umatras at pumili ng kalmado. Ang pagpiling ito ay nagpoprotekta sa iyo ng higit sa lahat. Ang pagsubok ay nagdudulot din ng pagkakataon para sa paggaling. Ang mga lumang gawin na hindi na nakakatulong sa iyo ay maaaring maging mabigat ngayon. Maaari kang biglang makaramdam ng pagod sa pag-uulit ng parehong mga gawi. Ito ay isang senyales na handa ka ng bitawan ang mga ito. Kahit ang maliliit na pagbabago ay mahalaga. Ang pagpili ng pahinga sa halip na stress, katotohanan sa halip na katahimikan, at pag-aalaga sa halip na kapabayaan ay lumilikha ng espasyo para sa pagpasok ng bagong enerhiya. Hindi kayang punan ng liwanag ang isang espasyo na puno na ng lumang bigat. Sa pangitain, may sandali na ang mga isla ay banayad na nagliliwanag na parang humihinga. Ipinakita nito na ang lupain mismo ay buhay at tumutugon. Kapag iginagalang ng mga tao ang lupain, ang dagat at ang isa't isa, ang enerhiya ay dumadaloy ng maayos. Ang mga simpleng gawain tulad ng paglilinis ng iyong espasyo, pagpapasalamat sa pagkain, at pagsasalita ng may paggalang ay nakakatulong na balansehin ang bukirin sa paligid mo. Ang gawaing espiritual ay hindi laging mukhang dramatiko. Kadalasan, ito ay mukhang napakasimple at makatao. Ito rin ang panahon para bantayan ang iyong mga salita. Ang mga salita ay may kapangyarihan ngayon ng higit kaysa dati. Ang iyong mga sinasabi ay maaaring magpasigla o makapinsala. Sikaping magsalita ng may pag-iingat, lalo na kapag mataas ang iyong emosyon. Kung nagagalit ka, maglaan ng oras bago tumugon. Ang katahimikan ay maaaring maging isang uri ng karunungan. Hindi lahat ng iniisip ay kailangang maging isang salita lamang. Ang disiplinang ito ay makakatulong sa iyo na makapasa sa pagsubok ng may kabaitan.
Ipinakita ni Ashtar Sheran na mayroong suportang makukuha. Maraming gabay, nakikita man o hindi, ang malapit sa panahong ito. Maaari mong mapansin ang mga palatandaan tulad ng paulit-ulit na mga numero. Bigla ang pakiramdam ng kapayapaan o tulong na dumarating sa tamang sandali. Ito ay mga paalala na hindi ka nag-iisa. Humingi ng gabay sa sarili mong paraan. Magsalita mula sa puso. Hindi mo kailangan ng mga espesyal na salita. Sapat na ang katapatan. Tandaan na ang pagsubok na ito ay pansamantala lamang. Maaaring matindi ang 7 araw, ngunit makapangyarihan din ang mga ito. Ang natutunan ngayon ay mananatili sa iyo. Pagkatapos ng pressure, kasunod nito ang kalinawan. Pagkatapos ng bagyo, babalik ang katahimikan. Ang mga nanatiling nakasentro ay makakaramdam ng mas malakas, mas may kumpiyansa at mas konektado sa kanilang layunin. Dadalhin nila ang lakas na ito at tutulungan ang iba na nahihirapan. Inaanyayahan ko kayong muli na makibahagi sa mensaheng ito. Isulat ang inyong pangalan at ang inyong lungsod sa mga komento at ibahagi ang mensahe ng kapayapaan o pag-asa. Kapag ginawa ito ng maraming tao, lumilikha ito ng suporta na mararamdaman. Ibahagi ang video na ito sa mga maaaring naliligaw o natatakot. Mag-subscribe upang manatiling konektado dahil hindi dito nagtatapos ang gabay. Ang susunod na mangyayari pagkatapos ng pagsusulit ay magiging mas mahayag at puno ng kahulugan. Habang inihahayag ang huling yugto ng mensaheng ito, ang enerhiya ay naging mas maliwanag at mas kalmado kasabay nito. Ipinakita ni Ashtar Sheran na pagkatapos ng pressure ng mga panahong ito, isang malalim na pagbabago ang nararanasan. Ang mga taong nanatiling mulat ay makakaramdam ng tahimik na lakas sa loob nila. Hindi ito magiging malakas o dramatiko, kundi matatag at malinaw. Ganito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa ingay, kundi sa panloob na balanse na hindi madaling matitinag. Nakita ko ang Pilipinas na kumikinang sa malambot na ginintuang liwanag. Hindi ito sa pilitan. Ito ay natural, parang ang liwanag ay nagmula mismo sa mga tao. Ang liwanag na ito ay lumawak lampas sa mga isla at umabot sa kabilang panig ng karagatan. Ang mga linya ng liwanag ay nag-uugnay sa Pilipinas sa ibang bahagi ng mundo na nagpapakita na ang nangyayari rito ay nagpapadala ng hudyat palabas. Kaya naman napakahalaga ng pagsubok. Hindi lamang ito lokal. Ito ay bahagi ng isang mas malaking kilusan ng paggising sa buong planeta. Ipinaliwanag ni Ashtar Sheran na ang Pilipinas ay may mahalagang papel dahil sa enerhiya ng puso nito. Ang kultura ng pangangalaga, pamilya, at pananampalataya ay lumilikha ng isang malakas na emosyonal na larangan. Kapag ang larangang ito ay balanse, ito ay nagiging pinagmumula ng paggaling para sa iba. Kapag ito ay nayanig, ipinapakita nito kung saan kailangan ang paggaling. Ang susunod na 7 araw ay tungkol sa pagpapalakas ng enerhiya ng pusong ito, hindi sa pagsira nito. Ang mga hamon ay tila nagpapakita lamang kung ano ang dapat lumakas. Maraming tao ang mapapansin na nawawalan ng kapit ang mga lumang takot pagkatapos ng panahong ito. Ang mga bagay na dating sanhi ng pag-aalala ay maaaring maging mas maliit. Ito ay dahil ang pagsubok ay nagtutulak sa mga tao na harapin ang mga bagay na iniwasan nila noon. Kapag hinarap mo ang isang bagay ng may kamalayan, nawawalan ito ng kapangyarihan sa iyo. Ang katapangan ay hindi nangangahulugang walang takot. Nangangahulugan ito ng pagpili na sumulong kahit na mayroong takot. Pinabago ng pagpiling ito ang lahat. Sa pangitain, nakita ko ang mga batang tumatawa, ang mga matatandang nakangiti ng may mahinahong mga mata, at ang mga komunidad na unti-unting bumabalik sa pagkakaisa. Hindi ito nangangahulugan na ang mga problema ay nawawala sa isang iglap. Nangangahulugan ito na hinahawakan ito ng mga tao ng may higit na karunungan at mas kaunting reaksyon. Ito ang tunay na resulta ng pagpasa sa isang espiritual na pagsubok. Nagpapatuloy ang buhay, ngunit nagpapatuloy ka ng iba. Tumutugon ka sa halip na gumanti. Nakikinig ka sa halip na umatake. Nagtatayo ka sa halip na sumisira. Binanggit ni Ashtar Sheran ang pakikipag-ugnayan,
hindi sa paraang ipinapakita ng mga pelikula, kundi sa isang banayad at banayad na paraan. Sinabi niya na ang kamalayan ng unang pakikipag-ugnayan, kapag ang mga tao ay nagpapalawak ng kanilang pangunawa at pakikiramay, ang komunikasyon ay nagiging posible sa maraming antas. Sa mga panahong ito, ang ilan ay maaaring makaramdam ng mga sandali ng malalim na kapayapaan na parang hindi sila nag-iisa kahit sa katahimikan. Ito ay isang tanda ng pagkakahanay, hindi imahinasyon. Magtiwala sa mga sandaling ito. Ang mapa ng enerhiya na ipinakita sa akin ay lalong lumiwanag patungo sa dulo. Ang Pilipinas ay nanatiling matatag, parang parola. Hindi perpekto, ngunit sapat ang lakas upang magningning. Ang liwanag na ito ay nakikita ng higit pa sa pisikal na mundo. Naabot nito ang mga lugar ng kadiliman at kalituhan na nag-aalok ng pagpipilian. Ang liwanag ay hindi kailanman pumipilit. Nag-aanyaya lamang ito. Mararamdaman ito ng mga handa. Hindi ito papansinin ng mga hindi handa. Parehong pinapayagan. Hindi natatapos ang iyong tungkulin kapag lumipas ang 7 araw na ito. Sa maraming paraan nagsisimula ito. Ang iyong natututunan ngayon ay nagiging bahagi ng kung sino ka. Ikaw ay nagiging isang taong ligtas sa piling ng iba. Isang taong nagdadala ng katahimikan sa mga nakakatensyong silid. Isang taong nagpapaalala sa iba ng pag-asa, ng walang pangangaral o pamimilit. Ganito kumakalat ang pagbabago ng tahimik at malalim. Tandaan na may dahilan kung bakit ka ginabayan dito. Nakinig ka, nanatili ka. Nakaramdam ka ng kung anong gumagalaw sa loob mo. Iyan ang iyong kumpirmasyon. Bahagi ka ng sandaling ito. Bahagi ka ng planong ito. Walang ibang makakagampanan ng iyong papel sa paraang magagawa mo. Kahit hindi mo ito kailanman pag-usapan, ang iyong enerhiya ang nagsasalita para sa iyo. Tinapos ni Ashtar Sheran ang mensahe gamit ang isang simpleng mensahe. Sinabi niya na magtiwala ka sa proseso, magtiwala sa iyong sarili, at magtiwala sa liwanag na nasa loob mo. Walang nasasayang, walang pagsisikap ng pagmamahal ang hindi napapansin. Bawat kabaitang gawa, bawat mahinahong paghinga, bawat pagpili na manatiling nakasentro ay nakadaragdag sa larangang nagpoprotekta at gumagabay sa lupaing ito. Ngayon, hinihiling ko sa inyo sa huling pagkakataon na kumilos. Iwanan ang inyong pangalan at ang inyong lungsod sa mga komento at magpadala ng mensahe ng pagmamahal o pananampalataya. I-like ang video na ito upang palakasin ang abot ng mensaheng ito. Ibahagi ito sa mga nangangailangan ng katiyakan. Mag-subscribe na sa channel na ito ngayon dahil ang mga susunod na mangyayari ay batay sa inyong natutunan dito. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang iyong presensya rito ay nagpapatunay na ikaw ay pinili upang sumaksi at magdala ng liwanag na ito. Manatiling matatag, manatiling kalmado, at manatiling bukas. Diyan na yung Philippines ay may bombangon sa pagsubok na ito. Ang gayon din ikaw.